Panoorin natin 'to, part 2. Sabi Simpson nagsalita ulit. Mga mahal kong kababayan, nagsasalita ako ngayon hindi bilang politiko, kundi bilang isang Pilipino nagmamahal sa ating bansa. Pero sa bigat ng mga nangyayari ngayon, hindi ko na kayang manahimik. Akala ko noon, aasenso na talaga ang Pilipinas. Akala ko rin aasenso na yung Pilipinas. The most corrupt pala itong hinayupak nito. Grabe. Tinalo pa yung tatay niya. Like father, like son. Hayop talaga. Weak leader talaga. Hayop na yan. Kaya hindi ko binoto yung kupal na yan. Pag nakikita ko yung pagmumukha niyan, nako, hayop talaga. Puro. Dati, milyon, bilyon na naman, hayop. Malapit na sa trilyon Hayop talaga itong mga bangag itong walang nako, paano kaya naging presidente? Weak leader talaga. Pero ito, binabagsak na naman tayo ng korupsyon. Ang taas na ang mga bilihin ngayon. Tuloy-tuloy pa ang pagbaha. At ang pinakamasama, bilyong piso ngayon ang nawawala gawa ng korupsyon ang mga proyekto panggobyerno. Itong flood control scandal ay ang pinakamalaking katiwalian na nasaksiyan ko sa buong buhay ko. The most corrupt. Sabi ni Drilon sa interview, in-interview siya dun sa The Spoke. Itong gobyerno, the most worst corrupt in the Philippines. Drilon, Drilon, sabi ni Drilon, bangag, panoorin mo, the most corrupt ka raw, yung gobyerno mo. Grabe ka talaga, parang wala kang nakikita. Tahimik ka lang, puro investigasyon. Wala naman nakakasuhan. Yung una, isaldi ko, iniimbestiga. Tapos papunta na kay Tambalos-Los Tapos gagawin pang state witness, hayop na yan. Tambalos-Los. Tapos malapit na sa'yo, bangag Hininto yung investigasyon kasi papunta na sa'yo Pirma ka ng pirma. Ayop ka. Hindi mo anak ng pupo. Ina mo talaga. Puro kayo, purakot, hayop kayo. 8 presidente na ang akin nasaksiyan na namuno sa bansang ito. At ngayon lang ako nakakita ng pinakamalaking sabwatan at sistematikong pagnanakaw ng kaban ng bayan. Lalo pang lumala ang pagbaha mula noong umupo ang ating presidente na si Bongbong Marcos Jr. Bakit? Dahil wala siyang malinaw na pambansang plano laban sa baha. Ang gusto niya party-party, yung F1 pupunta sa Singapore para manood lang ng car racing. Hayop na yan, party-party. Anak ng matatapos na yung taon. Puro Duterte pa rin yung ang banat nila, lalo itong si Boying nito. Anak ng tokwa talaga Kinarba na yung si Boying sa puso, inopera, tapos may cancer sa dugo, nakadalawang karma pero nasa isip niya, Duterte kung paano kakasuhan. Hayop talaga yan. Hindi man lang nagpasalamat
sa Panginoon at nakadalawang buhay siya. Hayop talaga. Doon sa interview niya, pinagyayabang pa niya ang may bukas pa raw, hayop pa. Buhuing ka talaga, ina mo talaga. Walang koordinasyon sa local government o mga governors o mayors. At wala man lang nag-counter-check kung natayo na ang mga ito o hindi. At nabayaran na ito ang gobyerno bago pa lang maumpisahan. Kawawa ang ating mga magsasaka. Binabaha pa din at ang kanilang tanim dahil palpak ang flood control project sa bayan nila. Tuloy-tuloy pa rin ang malakas na pagdaloy ng baha na sumisira sa mga tahanan ng mga pamilyang Pilipino. Buong bansa natin ay nagdurusa, lalo na ang mga mahihirap. Ang administrasyon nito ay gumastos halos 500 bilyong piso. Pero mo, no? Gumastos halos 500 billion. Hayop talaga, no? Saan kaya napunta yung flood control na yan? Ha? 500 billion tapos 9,800 flood control project. Ha? Tapos itong bangag nito, pinuntahan niya yung yung flood control. Ghost daw, wala raw. Wala siyang nakikita, talagang multo eh. Tapos hanggang ngayon hindi pa makasuhan, ay kitang-kita ghost project yung pinuntahan niya. Hanggang ngayon hindi pa nakakasuhan. Yung mga congressman ang nag-ano dyan, hayop talaga kayo. Nililis niyo yung investigasyon eh. Yung mga kontraktor lang ang binabanatan nyo, hayop kayo. Para sa flood control lamang, sabi nila may 9,800 flood control projects. Kung gano'n, bakit palala ng palala ang baha? Tandaan natin, ang pera, ang ating bayan ay hindi basta-bastang nailalabas. May proseso yan. At sa dulo ng proseso, isang tao lang ang may hawak ng desisyon, ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Sabi ko na nga yung bangag ng pinakaano dyan, pirma ng pirma nga. Anak ng ina mo talaga. Sabi niya, pinag-aralan niya, biro mo 4,000 page. Mababasa niya ba yung hayop na? Niloloko tayo eh. Tapos na raw basahin. Ay, anak ka ng kubag ka talaga, inamog ka talaga. Pirma ka ng pirma. Tapos naguhugas kamay kang wala kang alam. Ba't ka pumirma? Wala kang alam. Ayop ka talagang bangag ka. Bago pa man makarating sa Kongreso ang budget, ang Pangulo muna ang nag-aaproba ang lahat. Sa kanya muna dumadaan ang National Expenditure Program or NEP, ang plano kung saan mapupunta ang bilyon-bilyon pera ng gobyerno. Pagkatapos ng NEP, ang Department of Budget and Management or DBM at ang Department of Public Works and Highways or DPWH ang naglalabas at nagpapatupad ang mga proyekto ito. Itong mga departamentong ito ay reporting direkto sa opisina ng Presidente. Hindi sila kumilos ang sarili lang. Sumusunod sila sa direksyon ng Pangulo. Kaya nung naglagay ang Kongreso at Senado ang 450 billion para sa public work at 29 billion lang ang binawas ni Marcos Jr. Ibig sabihin, inapurbahan pa rin niya ang 421 billion kasama ang sarili niyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Anak na pambura talaga, tambalos-los talagang hayop na yan. Hayop na yan, tambalos-los na yan. Gagawin pang state witness, hayop na yan. Talaga itong mga hayop talaga, no?
Lahat ng malaking proyekto ng gobyerno, bawat flood control project, lahat yan dumaan sa opisina niya. Siya ang nag-aproba ang bawat pondo at siya ang pumipirma taon-taon sa General Appropriation Act or ang GAA na batas ang pondo ng bayan. Kaya alam niya lahat ito.